Janine's POV. Alasing ko ng hapon na mag-ayos ako, mabigat ang bawat kilos ko. Mas gugustuhin kong matulog ngunit kinukulit ako ni mama. Sinuot ko ang black sweatshirt, neck cocktail dress, pinaresa ng silver 5 inches heels. Inayos ko lang na pasuklay patalikod ng buhok ko at inispray ng hairspray para manatiling ganon. Smoky eyes plus red brownie lipstick. Ewan ko kung ano itsura ko. Dinaan sa makeup para kunwari aswang. Walang kosmati balak mabighani ng lalaki. Hinablot ko lang ang glittery silver long purse bago bumaba. Nando na sa sala sa mama at daddy na lang ang hinihintay. Kaya ko nakaitim din to. A black fitted tube gown with slit on the right leg. We're wearing the same heels and holding the same purse. Mas maayos nga lang ang makeup ni mama. Nakikita ko na itsura ko pagtanda ko. Janine baby, what's with your makeup? Kumibit balikat ako bago lumapit. Halloween party mama. Do I look like a witch now mama? Ngisi ko pa. She looked at me with disappointment, ngunit di ko pinansin. If this is called rebelling, then I'm a rebellious now. Let's go, we need to hurry, magsisimula ng program. Si daddy na inaayos ang cufflinks niya. Naka-black suit siya at maayos ang suklay ng buhok. Nalingon ako nito at kinunutan lang ang ayos ko. Sa backseat ako, pumesto katabi si mama, si daddy at ang driver sa unahan. Behave Janine, make friends, don't snub. You might meddle with your future boyfriend. Paalala ni daddy. Pagkatalikod nila, umikot ang mga mata ko at napermi ang labi. My future. Sorry, but I have already found my husband. Gusto ko sana isagot. Inip akong nakasunod sa likod nila habang sila ay kinakausap ang ilang investor daw na dumalo. Why are they even wasting their time on this party instead of having a silent prayer for their loved ones who passed away? This is boring. Parang kiddie pa ang costumes ng mga empleyado ni hindi man lang nakakatakot. Ang lugar ay binalutan lang ata ng itim na kortina. This is my daughter, Janine. Malay mo magkasundo kayo. Si daddy sa isang binatilyo. May itsura ngunit di ka pansin-pansin. Nginitian ko lang siya at bago pa simpleng lumayo. Di ko alam kung gaano karaming lalaki ang ipapakilala. Ngayon pa lang tatakasan ko na. Lumiko ako bago pa simpleng lumayo. Papalabas sa hallway. Malapit na ako sa pinto ng harangin ng dalawang empleyado. Good evening, ma'am. Sabay pa nilang bati. Tumikim ako at iniwasang matawa. Di ko maintindihan ng costumes nila. Nang di maiwasan nagtanong ako, ano ka ngayong gabi? Alanganin kong tanong sa isa. Scarecrow po, ma'am. Ngumiti siya ng malapad. Napamang ako at di napigilang hagurin siya ng tingin. May mga dayaming nakasabit sa damit niya at may iilan sa ulo. Napakurap-kurap ako. Crow ka lang, kuya. Di ko maiwasang komento. Di naman kasi siya nakakatakot. Napakamato sa batok bago nilingon ng katabi na may hawak na walis tingting at mukhang sadyang magulo ang buhok. Ano ka naman? Tanong ko dito. Bangko kulang po. Ngisi pa niya. Mukha nga. Napatakip ako sa bibig sinasabi habang siya ay namilog ang mga mata. Ang judgmental naman, Janine. Muli akong tumikim bago ngumiti ng alanganin. Sige, sa labas muna ako. Enjoy kayo ah. Kumuway pa ako ng bahagya bago dumiretso sa labas. Nako ka, Janine. Bad. Umupo ako sa may gilid ng water fountain bago kinuhang cellphone sa loob ng purse. May ilan na si Tyron na tawag. Naghintay pa ako ng konti para sa muli niyang pagtawag. Agad kong sinagot pagkalitaw ng tawag. Inayos ko pa ang buhok ko bago humarap sa camera. Namumungay ni Tyron na itsurang humarap sa akin. Ang background ay maingay na usapan at may kalanseng ng baso at bote. Tagay mo muna, Tyron. Mamaya na yan tawag. Mamaya na po ang tagay. Tanggi niya bago ko hinarap. Umiinom ka? I don't want to sound a nagging girlfriend but I cannot stop myself. A little baby. Ngayon lang. Tanggi niya bago ko hinarap. Libre ko para sa malaking kita. A little. Konti daw, ngurit namumula na ang mga tinga niya. Tumalim ang tingin ko at umirap. Napaubo si Tyron bago umusog papalayo sa mga kainuman niya. Nasa mesa pa rin ngunit may distansya na sa pagitan nila. Nasa party ka na, bakit hindi maingay? Puna niya. Nasa labas ako, hinihintay ko ang tawag mo. Good. Natahimik si Tyron ngunit nagsalita ulit. Have you met your father's choices? May halong pait ang boses niya. I arched my one brow. Selos? Isa lang, tinakasan ko na. I want to be fair with you.
Nilalayuan mo si Lalay kaya naman umiiwas din ako sa ibang lalaki. Hindi naman po pwedeng habang gumagawa siya ng paraan para hindi ako magselos. Tapos ako, nakikipagmabutihan pa sa iba. Hindi naman patas yun. Umisi siya. That's my baby and there, I can conclude he is drunk. Lasing ka na, umuwi ka na. Umiling siya. Hindi pa, we still have 4 bottles to drink up. O Tyron, tagay mo na. Kita ko kinuha ni Tyron ang inaabot na baso na may alak. Tinungga niya iyon at walang itinira. Binalik bago humarap sa akin. Pinaningkitan ko siya ng tingin. Nakakarami ka na, uwi na. No baby, I am not drunk. I can still drive and visit you there. Nawala sa kanyang atensyon ko. Nakagep ng camera isang dress. May babaeng tumabi sa kanya. Sumiksik pa sa gilid niya. Lumalim ang kunot ng noo ko. Ininuman ng lalaki ngunit may babae. Baby! Tawag nga ni Tyron sa atensyon ko. Lasing na siya at sobrang pungay na ng itsura. Lalay, tagay mo naman. Nagpanteg-anteng ako. Nakinig ng mabuti at nag-focus ng tingin sa screen. Bumibigat ang paghinga ko at sumisikip ang dibdib ko. Si Lalay? Naku, nakailang tagay na po ako. Ipapasalo ko na lang po kay Tyron. Kita ko ang mga kamay ni Lalay na kinuha ang baso pagkatapos ay ibinigay kay Tyron. Sa'yo muna ulit, Tyron. Sasamahan na lang kita pa uwi. Kumbinse pa nito. Nagpupuyos ang damdamin ko lalo na nung kinuha din ni Tyron ng baso. Sure, Lalay? Huling sabi niya bago nilagok ang nasa baso at ibinalik kay Lalay. Naghiyawan sila at inasar pa ang dalawa. Nanginig ang kamay ko at nanlalamig ang dibdib ko. Kinakain ako ng selos at galit. Tyron? Mahinang tawag ko ngunit hindi na nga siya nakatingin sa kamera. Nakalimutan niya na yatang kausap niya ako. Nag-init ang sulok ng mga mata ko at di maiwasang maluha. Samahan mo na ako sa bahay si Tyron, Lalay. Lagi naman pong ganoon sa tuwing nalalasing siya. Ayaw pa kasi mag-asawa, sagot ni Lalay. Lalong sumikip ang dibdib ko. Tuloy ang nilamon ng paghati at ng selos. Kagabi akong kasama niya, mamayang gabi iba naman. Ano bang dapat maramdaman ko? Tinatay ko ang tawag at umiyak ng tahimik. Humigpit ang hawak ko sa cellphone, naghahabol ng hininga. Sabi niya, nilalayuan niya si Lalay. Bakit ngayon iyahatid pa siya? Are you fooling me around, Tyron? I am literally problematic. It has been days pero wala pa siyang tawag. Kung sakaling tatawag man siya, baka hindi ko na lang din sagutin. I have invested my time and my feelings for him. Yeah, feelings. Pero lagi na lang niyang nababaliwala. Hindi ko alam kung seryoso pa siya sa akin o baka nabuntis niya na ngayon si Lalay. Hindi yun mawala sa isip ko. Nakakagalit na nakalimutan niya, nakausap niya ako. Nakakagalit na sinaro niya ang alak. Nakakagalit na hanggang ngayon wala pa rin siyang tawag. Baka nagbago ng isip niya sa akin at mas gusto niya na si Lalay. Mabigat na nagbuntong hininga ko. Ang sakit sa dibdib. Nakakapanghina at nakakatuliro. Sabay na tayo sa kantin, Janine. Si Maymay. We are back at school now, which added to my problem. Idagdag mo pang guro na naman si Miss Salonga. I don't have a problem for her grading system, but the way of teaching is my problem. Ang bagal naman, Janine, gutom na ako. Nandun na sina Paul, Lisa, and Aldrin. I looked at her sharply. I'm still having my sentiments here. I want to shut her noisy mouth. Why do we need to join them? Nalilitong tanong ko. Binitbit ko ang bag ko at nauna sa kanya na lumabas ng classroom. You know naman, baka may groupings. Kailangan natin ang talino ni Aldrin. Hinabol niya ako at kumapit sa braso ko. I mean, we need to be close to them para mabawasan ang problema natin. Dagdag pa niya. Like a parasite? We will be a free rider. Walang ambag. Kunot noong tanong ko. Well, convenient naman sa akin yon, pero hindi rin madaling gumastos para sa pagkain ambag. Yup, ano ka ba? Ayoko mag-summer class, kailangan natin pumasa. Bulong pa niya. I rolled my eyes, lalo na nang kumaway siya sa tatlo, at tinila ko doon. She is saving my ass off. Really? Ang gaga? Umupo pa sa tabi ni Paul habang ako'y pilit na umupo sa tabi ni Aldrin. Sinaman ko siya ng tingin, not liking what is on her mind. How's December, guys? She is bitchy. Bitch? Liza murmured, not liking the vibe of my Mai. Sa tingin ko may away pa silang dalawa. I remained quiet on my seat, not joining their conversation. Minsan kinakausap ni Aldrin ngunit tipid lang ang sagot ko sa kanya. I am not really in the mood.
Gusto ko nang umuwi, matulog, wala nang dahilan para magpuyat pa ako. Nasa ibang bisig na. But I was halted when my phone vibrated. Natigilan ako at na-estatwa sa kinaupuan. In my mind, he is the one who's calling. Pagyapan ng inig ang kamay ko nang kunin niya yon sa bag. Next time, full ang silent ang phone. Janine, I reminded myself. Bumagsak ang tingin ko sa screen at nawala ng gana. Remembering him and Lalay together in his house squeezed my heart. Pigang-piga at wala nang iaayos pa. Hinintay kong mamatay ang tawag at isa-silent ng buo ang cellphone. Maybe I should start avoiding him. Siguro tama si Daddy. He's no good for me. Bakit ko nga ba sila sinusuway? Realizing my wrongs now, hindi na nga ako mabuting estudyante, hindi pa mabuting anak. Maybe I should start pleasing them. Obeying what they want from me, pero hanggang saan? Nakapokus ako sa klase, kahit na madalas dinadapuan ng antok. I want him out of my mind. Kaya lang nang palabas na itinanaw ko na ang sasakyan ni Tyron sa gate. Napahigpit ang kapit ko sa braso ni Maymay. Nalilito pa niya akong tiningnan. Bakit, Janine? Are you alright? Nilingon niya ako ng kunot noo. Lamang ay salate ng noo ko. Nahilo lang pagsisinungaling ko. Pwedeng pahatid na lang sa bahay? Wala kasi yung driver ko eh. Kumarap siya ngunit agad ding tumango bago ko giniya papunta ng parking lot. Sinulyapan ko pa na isang beses ang sasakyan ni Tyron. Nandoon pa rin sa tapat ng gate. Manigas siya dyan. Baka ngayon niya lang naalala ang existence ko sa buhay niya. Bahala siya. Laging ganun. Para na siyang kabuti na nag-aabang sa gate. Mabuti na lang hinayaan ko ni Maymay na sumabay sa kanya. Di ko alam kung hindi pa siya nagsasawang maghintay. Lahat ng tawag niya hindi ko sinasagot. Kahit naman gusto ko siya makasama, hindi naman dapat na lagi akong bumibigay. Gusto ko rin na maranasan niya maghintay sa nagdaan pang mga araw. Nakasandal na si Tyron sa hood ng sasakyan niya habang tanawang loob ng paaralan. Agad kong hinihila sa parking lot si Maymay. Takot na masilayan niya kahit hibla lamang ng buhok ko. Baka kasi kapag nakita ko pa siya, marupok na naman. Hahayaan na naman siyang namayani sa kalooban ko. Ayoko na ng ganon. Kahit pa mapabayaan niya ang farm niya, naghihintay sa akin dyan sa labas. Wala pa rin akong pake. Salamat. Hinging pasasalamat ko kay Maymay. Napanunok at napaatras. Tahimik-him ako at kinalma ang sarili. Hinarap ko siya na parabang di ako naapektuhan kahit kulang na lamang lumabas ang puso ko sa kaba. Wala. Lagi kasing wala ang driver, baka on leave. But that is true. Hindi ako sinusundo ng driver. And I know why. Maaari na minessage na siya ni Tyron na wag pumunta. Knowing him, sigurado yun. Kasabwat niya yun. Fine. Pero may request ako, Janine. Inawakan niya pa ang braso ko at kumurap-kurap pa. What? Inip kong tanong. Kung ganito ang itsura niya, hindi ko aasahan na maganda ang hiling niya. Baka pa kapahamakan na naman. Sa bahay ko sa Christmas, please? Niyugyug niya pa ako. Stop. Pag-iisipan ko. Baka kasi may ibang balak sila mama. I still don't know if we will go abroad for Christmas, of course. Maghahanap ulit sila doon ng investors. Tumigil siya sa pagyugyug sa akin, ngunit pinilit kong umuo. Kalaunan umuo na lang din kahit hindi naman sigurado. Para lang matahimik siya. At baka uwi na. Walang gana akong pumasok sa bahay. This feeling is killing me. Kung noon nagagawa ko pa magluto sa kusina, ngayon gusto ko na lamang matulog. Ayoko nang pansinin ang tawag ni Tyron sa number man or video call. If he is man enough, aakit siya sa kwarto ko para suyuin ako. But that's impossible. Sa panaginip baka pa. Pagkatapos maligo at magpatayo ng buhok, sinubukan kong matulog. I tried, but I can't. Ayoko ng ganito. Kapag nagpatuloy sa puyat, baka dapuan ako ng sakit na ayoko mangyari. Pinilit ko ulit matulog, ang kaso, nakapikit lang ngunit gising ang diwa. This is bad. Ilang oras akong tulala sa kisame. Pagdating ko ng oras sa cellphone, ay halos mapapikit ako. 12:00? Pakiramdam ko sobrang groggy na ako. Gustong gusto ko ng matulog, ngunit ayaw ng katawan ko. Maybe I need a glass of milk. Bumaba ako ng kusina at nagtimpla ng gatas. Inakyat ko yon sa kwarto at sinubukan ubusin. Naagaw lang ang atensyon ko ng umilaw na cellphone. Di ko maiwasan na pangulutan ng noo. Di matukoy kung saan magpapadala ng mensahe ng ganitong oras. I tapped at the message icon.
Bahagyang lalaki ang mga mata ko sa mensahe ni Tyron. I'm 3 blocks away from you, baby. Don't you miss me? I miss you so bad. Nilapag ko na may kalakasan ng baso sa biglang pagtahip ng dibdib ko. Nagpaypay ako ng sarili at napatampi ng pisngi. Napatitig pa ako muli sa screen ng cellphone na may bago na naman itong mensahe. I miss you so badly. I want to spend the night with you, baby. Literal na napanunok ako pagkabasa doon. Ano na naman to, Tyron? Hindi naman siguro ako nananaginip. Binasa ko ulit ang message na mula sa kanya at sinigurong siya nga. Sa kanya nga. Inawi ko ang kortina sa bintana at sinilip ang daan, ngulit hindi kita ang sasakyan niya. Takot man at kinakabahan, nagmamadali akong bumaba. Halos manginig pa ako sa kaba na makalapit sa gate, ngunit kusang tumigil ang mga paa ko. Ano naman ngayon kung 3 bahay lang ang layo niya? Ano naman ngayon kung nandyan siya at naghihintay? Baka di na mapagbigyan ni Lalay at sa akin na naman tumatakbo. Dahil ba mabilis akong umuo? Dahil ba isang halik lang pumapayag na ako? Sabihin na natin na ayaw niyang mabuntis ako, ngunit ganun pa rin yun. Habol lang yata, katawan ko. Well, it's yummy naman, Janine. Inilis kong pinilig ang ulo sa pagdaan ng boses ni Maymay. I'm literally arguing to myself now. It's crazy and it's making me crazier. Huminga ako na malalim bago humawak sa bakal na gate at binuksan. Nilabas ko lamang ay ang ulo ko, sapat para makita ko nasaan siya, and there, I am actually seeing his car. Nandun lang. Di ko alam kung ilang oras na si Tyron dyan. Hindi niya yata na kontento maghintay sa school, kaya eto siya at pinupuntiri ang bahay. Di ba yun naman ang gusto mo? No, I changed my mind. Kahit abutin pa siya ng sikat ng araw dyan, hindi ko nalalapitan. I'm done. Bumalik na lang siya sa Tarlac at mag-alaga ng mga kabuti. Hindi yung para siyang kabuting sumusulpot-sulpot kung saan niya gugustuhin. Tatama rin din siya. With all my stress and chaotic mind, I tried to shop. Napagdesisyonan kong mag-mall at mamili, just to clear my head. Size small, meron kayo? Ninabot ko sa sales lady ang design ng damit na natipuhan ko. Ang kaso large yon. Hoping na sana'y meron pang size small. Medium na lang po may stock, ma'am. Nakangiting sagot nito. Napatungo ko at binalik na lang ang damit. Napanguso bago tumingin ng iba. Nang walang mapili, lumipat na ako sa mga underwear. My eyes caught by the fuchsia pink lace panty. Manipis at siguradong di halata kapag nagsuot ng short or ng dress. Bonus that it's breathable, presko at hindi maalinsangan. Kinuha ko yon maging ang iilang kulay na katulad nun. Napataas pa ang kilay ng cashier na i-punch niya. Wala namang sinabi pero ramdam kong katarayan sa kanya. I rolled my eyes and placed 3,000 bill on the counter. Keep the change, I smirked. Mabilis ko kinuhang paper bag at resibo. Walang lingon likod umalis sa dep store. Napailing at inignora ang nag-uusig na itsura ng cashier. Do I look like a not sexy to wear lace panty? Makatingin, akala mo maganda. Napailing ako. Kaaway ko na yata ang sarili ko habang buhay. Tumigil ako sa gitna at tumanap ng pupwedeng kainan. Napili ko kumain sa isang Japanese fast food. Pagod na ako at balak na umuwi pagkatapos kumain. I'd rather watch Netflix than watch a sine. Habang naghihintay sa pagkain, tinext ko ng driver. Inihabilin ko sa kanyang sunduin niya ako after an half hour. Agad ko yung binitawan pagdating ng order ko. Thanks. Doon ko lamang naramdaman ang gutom nang maamoy na ang pagkain. The scent of Japanese food is calming for my system, but gives havoc to my stomach. Halos mapapikit pa ako sa pagside ng sushi sa dila ko. I almost dance with contentment and savor. Sa bakal kong kumain ay halos na magpas kalahating oras ako na nandoon. Nagbayad at binigyan pa ako ng tip ng waitress. Inip kong kinuha ang cellphone ko. Sa bag, checking if there's a message from my driver. Na makitang wala ay agad ako na nag-dial ng numero. Pagod na ako at gusto ko nang mahiga sa kama. Pipiliting matulog kahit na ayaw ng katawan ko. A warm bath is what I needed. I will surely take a warm bath later to calm my nerves and to have a good night's sleep. Gano'n ang iniisip ko nang sagutin ng driver ang tawag ko. Hello po ma'am, papasundo po sana ako. Tapos na po ako mag-shopping, malapit na po ako sa exit ng mall. Umiwas sa ilang taong papalabas.
Naku ma'am, nasa mansyon na po ako. Pero nandyan po si Sir Tyron, siya na lang daw po susundo sa inyo. My world stopped and my lips parted. Hindi maproseso ang sinabi nito. What did you say? Si Sir Tyron na po ang susundo sa inyo. I am in trouble, literally and figuratively. I'm in trouble. Nilaylayuan ko nga, tapos pilit namang nilalapit sa akin. This is pathetic. Kip-kip ang paper bag at bag, palingon-lingon akong lumabas ng mall. Sinisilip sa hilera ng mga sasakyan ang pagmamayari ni Tyron. Ayokong sumakay doon. Di pa ako tapos mag-inarte. Baka hahalik lang yon o isang haplos lang sa hita ko ulit tapos okay na agad. No, matibay ang paninindigan kong iwasan siya. Hintayin mag-graduate sa online class niya at abangan ang sunod niyang hakbang. Ni ayaw kong humakbang. Nangahabang leg ko kakahanap sa sasakyan niya. Wala naman. Inis akong umingos at balak tawagin ulit ang driver. Ngulit ng laki ang mga mata ko nang presko si Tyron na bumaba ng isang itim na sasakyan. Iba na ang sasakyan niya. Nakangisi habang diretso sa akin ang tingin. Nanginig ang binti ko at napaatras. Awang ang mga labi, lalo na nung subukan niyang humakbang.